Sadyang totoo talaga yung kasabihan na kapag biglaan, natutuloy. Yan nga yung nangyari sa amin kahapon, kaya tara, samahan nyo kami pasukin ang mundo ng aming pinuntahan. Dito nga kami nagawi sa Torres Farm, located siya sa Governor's Drive, Sabang, Naik, Cavite. Ito nga pala yung tinaguriang happiest place in Cavite. Hapon na nga kami nakarating dito sa Naik, Cavite dahil nga biglaan yung aming pagpunta dito sa Torres Farm. Second time ko na nga pala dito sa Torres Farm dahil noong 2022, dito ako nag-celebrate ng birthday ko. At masasabi ko talagang ang laki pa ng na-improve ng Torres Farm. Dalawang bagay nga pala yung pwede nyong gawin dito sa Torres Farm. Ang una ay mag-swimming at pang pangalawa naman ay mag-tour at magkaiba rin yung bayad nilang dalawa. Pinili namin yung swimming kasi nga balak naming maglibot din dito sa loob ng Torres Farm. Kung nakita nyo kanina ay pumasok kami sa International Airport, yun ay dahil dun kami bibili ng ticket para makapasok sa Torres Farm. Tapos pumasok kami sa Immigration Office para ipasok sa loob yung aming sasakyan. Kung wala naman kayong dalang sasakyan ay pwede po kayo mag-bus papunta rito. Hindi ko lang sure kung may diretsong bus papunta sa Torres Farm pero pwede kayong sumakay ng jeep or kaya tricycle mula sa 13 Martires, Cavite at malapit na lang yun. Isa nga pala sa pinagmamalaki ng Torres Farm ay ang iba't ibang experience na mararanasan nyo dito na parang naglilibot kayo sa buong mundo. Kaya nga sa entrance pa lang, International Airport yung sasalubong sa inyo. Katulad na lang ng pinto na kaninang binuksan ng mga bata. Yun ay pinto inspired by Korean culture. Ito namang nakikita nyong building ay parang Athens, Greece. At hindi lang yan, pwede pa kayong dalihin ng Torres Farm sa isang mala fairy tale adventure. Dahil hindi lang around the world ang inyong mararanasan dito, kundi pati ang fairy tale world ay mapapasok nyo rin, kagaya na lang nitong bahay ni Snow White at ng Seven Dwarfs. Kita nyo naman at masayang-masayang binisita ng mga chikiting ang bahay ni Snow White. Nilibot lang nila ang paligid sa loob at in-experience kung ano nga bang pakiramdam maging isang dwarf sa loob ng bahay ni Snow White. At pagkatapos niya ay nagmamadali silang pumunta sa kastilyo kung saan naman nila matatagpuan si Cinderella. Sa loob nga ng kastilyong ito ay natagpuan nila si Cinderella. At hindi lang yan, na-experience din nilang maging prinsipe o prinsesa sa loob ng kastilyo ni Cinderella dahil umupo sila sa mismong trono nito. At habang naglilibot nga kayo sa loob ng Torres Farm ay may chance kayong makasalubong ang ilan sa mga kaibigan natin dito. Dito nga ay nakita namin si Groot, kaya lang nakalimutan namin videohan. Tapos nakasalubong namin ang mga mascot na to, kaya naman hindi na namin pinalagpas ang magkaroon ng picture sa kanila. Libre yan at walang bayad, pero pwede kayong magbigay ng tip kung gugustuhin nyo. At dahil medyo napagod nga kami, kahit 1/4 pa lang yung nalilibot namin sa buong Torres Farm, nakakita kami ng train dito sa train station at agad-agad kaming sumakay. Ayun pala, may bayad nga pala ito dahil lilibutin nyo ang buong Torres Farm. For only 40 pesos per person ay makakasakay ka na at malilibot mo na ang buong Torres Farm gamit ang train na ito. Kaya tara, samahan nyo kaming libutin ang buong Torres Farm habang nakasakay sa train. Isa sa pinakamasayang experience dito pag nasa loob kayo ng Torres Farm ay hindi yung pakiramdam na marami kayo nakikita. Ito yung pakiramdam na parang bumabalik kayo sa pagkabata at nakikita nyo yung mga magaganda at mga nakakatuwang bagay na nagpapaalala sa inyo ng isang masayang pagkabata. Sa katunayan nga niyan ay isa ako sa pinakamaingay habang nakasakay sa train nito. Kung ayaw nyo naman sumakay ng train ay pwede po kayong mag-rent ng e-bike para libutin ang buong kabuuan ng Torres Farm kasi sobrang laki po niya at mapapagod kayo. Habang naglilibot nga ay nakita namin yung iba't ibang theme ng mga swimming pool. Katulad na lang nito, ang theme nito ay Legoland in Malaysia. Meron ding Japanese, meron ding Arab, meron ding Philippines at iba-iba pa. Nabanggit ko kanina na malaki na yung improvement na nangyari sa buong Torres Farm simula ng 2022. At sa katunayan, marami na rin pong mga establishments dito kaya hindi na kayo mag-iisip kung saan kayo pwede mag-snacks or kumain dahil lahat ng yan ay meron sa loob ng Torres Farm. At habang nakasakay nga dito sa train ay ipinasok kami dito sa loob ng Christmas Village. Ang nakikita nyo ngayon ay mga totoong bahay na pwede nyo pong rentahan or i-book para sa overnight stay dito sa Torres Farm. You can book via ClookUp para mas makamura and use by promo code na ilalagay ko sa comment section. Actually, mas sulit nga talaga kung mag-i-stay kayo dito sa loob ng Torres Farm para nga naman may chance kayong libutin ang kabuuan ng farm na to. Isa nga sa mga bagong attraction nila na napansin ko ay itong Sao Paulo, Brazil na merong Way of the Cross na tamang-tama ngayong Semana Santa. Pagkatapos nga niyan ay umikot kami pabalik sa Egypt at bumalik dito sa domestic airport
or yung tinatawag nilang train station at doon na po natapos ang aming kabuuang Meron nga ring mga ibon dito na napansin si Ate Awudja dahil napakaingay nila habang naglalakad kami. Sa kabila naman po yan ay mga restaurant. At ito naman po ay kabuuan ng isang event hall na pwede nyong gamitin or i-rent kapag gusto nyong mag-birthday dito. Kanina ay napakita ko itong Legoland theme na swimming pool. Ito po ay kiddie pool at kung nakikita nyo ay marami siyang foam. Yan dahil ay meron silang foam party na tinatawag dito sa Torres Farm at may oras po iyon, around 5 or 4 p.m. Kung dati sa Arab pool or main pool lang sila nagpapa-foam party, ngayon naglaan din sila ng pagkakataon para sa mga bata na magkaroon ng chance na mag-foam party habang nagsiswimming. Ang nakakatuwa nga rito ay merong dedicated slide for kids at ang kanilang swimming pool para sa mga bata ay 1 to 2 feet lang. Bawat pool nga pala ay may designated lifeguard para sa inyong mga proteksyon at seguridad. Ang kinaganda nga pala dito sa Torres Farm ay pwede kayong magbanding ng buong family at magdala ng inyong mga handa kung sakaling gusto nyo man magstay dito ng matagalan or overnight. Dahil kahit may mga food establishment sa loob ay hindi po nila pinagbabawalan ang mga clients na magdala ng kanilang mga food. Meron din designated area para sa pag-iihaw o pagluluto. May bayad din yung mga cottages at pwede kayong mag-book ahead of time para siguradong hindi kayo mauunahan sa mga kailangan yung cottages. At gaya nga ng sinabi ko kanina, pwede kayong mag-rent para sa event place or pwede nyong i-rent yung isang buong pool, specifically yung Japan theme pool na pwedeng dedicated lang for private events. Para naman malaman nyo yung buong detalye sa mga bagay na yan, pwede nyo pong i-message ang Torres Farm sa kanilang official Facebook page. Mabalik nga tayo sa aming adventure yesterday. Inabot na po kami ng dilim sa pagsiswimming dito sa loob ng Torres Farm. Actually, wala akong balak mag-swimming kaya lang niyaya ako ng mga bata at syempre, hindi ko naman sila matanggihan dahil nandun na yung tubig sa harap ko. Minsan lang naman yung mga bigla ang lakad na natutuloy, kaya sulitin natin ang bawat pagkakataon. Kaya naman ang Torres Farm ay siguradong sulit na sulit para sa pamilya at lalo naman sa mga chikitings na gaya nila. Kaya ikaw, huwag ka na masyadong magplano. Gawin mo na lang dahil mas masaya ang adventure kapag biglaan.